Hello, hello. Welcome back again sa atin na Book of Life. So, today, mayroon akong ibabahagi sa inyo na kumbaga pag tayo ho ay nanampalataya sa mahal na Diyos at saka nagtitiwala kay Jesus Christ, talaga hong kokontrolin ni Jesus yung buhay natin. Kasi mga kapatid, ako bilang na sa Book of Life ko, sa kabuhi ko ho, sinasabi ko na sa sarili ko mismo na isinusuko ko sa mahal na Diyos na sabi ko, Lord, ikaw na ho yung mag-control ng buhay ko kasi hindi ko alam kung paano kontrolin ang sarili ko. Ang buhay ko dito sa mundo, hindi ko kaya kontrolin, no? So, sa nangyayari sa buhay ko yesterday, mga kapatid, talagang kontrolado ng mga Diyos ang lahat. Pero, hindi ho basta-basta lamang na mag-give up ka sa mga bagay-bagay na kumbaga na i-pledge mo, ano? Like example na sa previous video ko sa gin-pledge ko, no? Hindi ako nag-give up. Kaya ang mahal na Diyos nagagabay kag talagang nandyan siya para mag-support sa iyo. So in this video ko, kumbaga mayroon na naman akong game plays na supposed to be talagang gagawin ko. Ngunit hindi ko ginawa dahil na siguro sasabihin ni Lord na hindi na. Buwag na kasi mapapahamak ka. Yun mga kapatid, no? So kung ano man yung mga bagay na yun na napakaganda para sa mensahe para sa akin at the same time magiging karanasan or magiging experience nyo rin na pag mayroong ganun, alam nyo na kinokontrol ng mahal na Diyos sa mga bagay, no? So sa live ko, mamaya hapon, yun ang topiko ko, no? Yung magiging topic ko, yung tinatawag na kontrolado ng Diyos ang araw-araw ko, no? Kasi mga kapatid, sa nangyari ho sa akin na parang alam mo ba yung mga bagay na hindi mo inaasahan ngunit nangyayari? Mga bagay na hindi nasa plano mo ngunit nangyayari at siyempre wala ka ring hawak. Kumbaga wala ka ring hawak kasi yun na nga, wala naman akong trabaho na literal na ng sahod. Pero syempre kailangan din natin yung pangangailangan araw-araw. Yung buhay natin araw-araw sa mundo ito, kailangan din natin mag-spend ng mga tinatawag na expenses. Ay sa totoo lang, magkano na naman yung allowance ko sa anak ko? 1,000 kinsinas, 1,000 ka ng katapusan. Pero, kinokontrol ni Lord ang buhay ko, kaya hindi ako nahihirapan kahit pa sasabihin natin ng mga bagay na may darating sa buhay mo na kumbaga yun ang nagiging papel mo, no? Yun ang nagiging bahagi mo sa araw-araw na lahat dito sa mundo, no? Mga bagay na hindi mo inaasahan, mga bagay na dapat mo harapin, na kahit wala ka, dapat mo tanggapin. Pero pag once na naniniwala ka sa mahal na Diyos, lalo kay Jesus Christ, naniniwala kay Jesus Christ na nandiyan sa sayo, gagabayan ka, talagang control niya yung buhay mo. Yun no, ang mga bagay na ayaw ko talaga mawala sa kabuhi ko. Ang pagtitiwala sa mahal na Diyos. Kaya nga dinodouble time ko rin ang trabaho kasi sa mga biyaya ko, yun ang nagiging sahod ko sa mahal na Diyos eh. Yun no, yung mga nagiging blessing ko mula sa kanya. Kaya kahit anong paraan, kailangan ko magtatrabaho. So, ang pagtatrabaho ko sa Book of Life ko, hindi ho ito sinasabi na kwento lamang ng ibang tao o nababasa ko. Sariling kwento ng buhay ko, sariling book of life ko, sariling chapter ng buhay ko sa araw-araw na lahat. Na gusto ko ibahagi sa inyo na, yun ang mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, wala ka namang literal na sahod, wala ka namang literal na tinatanggap na makasupisyente sa pangangailangan mo. Maliban lamang sa pagtatrabaho mo sa mahal na Diyos in way of this, no? Yung pagbabahagi mo, yung mga pagsishare mo sa naunawaan mo ayon sa Bible, at saka mismo yung pagsaksi mo sa kabutihan ng mahal na Diyos. Dapat natin tatandaan yan, ang pagsaksi natin sa kabutihan ng mahal na Diyos. Yun yung mga bagay na natutulungan ka ng mahal na Diyos na hindi mo maiunawaan, ngunit nangyayari ho. Yun ang sinasabi na gabay ng Holy Spirit. Gabay yun ng mahal na Diyos. Once na ikaw ay sumuko na sa mahal na Diyos, ang lahat na sa kabuhi mo ay talagang kontrolado. Pag ipapakontrol mo sa kay Jesus Christ ang buhay mo, napakadali ho ng buhay. Kagaya ko, lahat ng mga bagay sa buhay ko ay pinapakontrol ko kay Lord kasi pag ako lang, wala naman akong magawa, wala rin akong makukuhaan. Pero yung mga bagay araw-araw na dumarating sa buhay ko, smooth lang, no? Pag tayo lang sa buhay natin, alam mo, walang mapupuntahan.
Pero ako, kaya nga minsan yung doubt, yung pagdududa sa sarili, nandiyan kayo na humihingi talaga ako ng tawad kay Lord. Sometimes pumapasok na nag-iisip ka ba ng tinatawag ng mga financial, pero sabi ko, why nga mag-isip ako, no? Kay ang lahat na bagay mula noon hanggang ngayon, nandiyan naman ang mga tumulong sa akin. Bakit ngayon pa ako mag-isip na kung saan na kontrolado na ako ni Lord? Kaya easy lang ho ako. Nga importante lang sa akin, makapagtrabaho ako ng ganito para sa kay Lord, no? Ng mga pagbabahagi. So, napakaganda yung realidad ng bagay na nangyayari sa buhay ko na kumbaga hindi mo lang namalayan nangyayari at nangyayari dahil yan ang kagustuhan ng mahal na Diyos. Yung Holy Spirit gumagabay sa iyo na hindi mo maunawaan pero nangyayari dahil na yun na yan eh. Hindi ka pinababayaan ng mahal na Diyos, hindi niya ikaw ipapahamak. Kaya siya mismo ang gumagawa ng mga paraan at mga bagay. Kasi ayaw niyang ma-stress ka. Kasi alam na kung kilala ka naman ng Diyos. Kaya dapat lagi natin tatandaan mga kapatid na bawat isa sa atin kilala ho tayo ng mahal na Diyos. At alam ng mahal na Diyos yung mga pangangailangan natin, yung ating mga needed sa mundong ibabaw na ito. Isa lang ho makatulong sa atin. Sa totoo lang mga kapatid, ang gabay ng mahal na Diyos. Kahit ano pang problema, kahit ano mga trials na dumarating sa buhay mo, pag naniniwala ka kay Jesus Christ, hindi ka pababayaan. Lahat to smooth lang na nasa sa ayos. Yung mga bagay na ang hirap unawain ngunit nangyayari dahil sa gabay ng mahal na Diyos. Yun ho ang nangyayari sa buhay ko mga kapatid na hinihingian ko sa Holy Spirit na mananatili ang panatag at gabayan hanggang sa huling buhay ko. At of course mga kapatid, no? Na siyempre may pangarap ako na gusto ko makaantay si Jesus, no? At gusto ko makapasok sa bagong langit at bagong lupa. That's why mga kapatid, naka-double time ako. Anong double time? Dubli-dubling panalo ko. Nagdo-double time ako ng trabaho kay Jesus para sa mga biyaya na ibinigay niya sa akin para lalo akong sahuran ng mga maraming biyaya. Nagdo-double time ako mga kapatid. Nagtatrabaho ako dahil may pangarap ko ako na makasama ang mahal na Diyos sa bagong lupa at bagong langit na kung saan matanggap lang natin ho yun pag tayo ay magtatagumpay. Kaya ang mga kapatid, ang lahat ng mga biyaya sa kabuhi ko, akin ho, binabahagi. Yung mga pagsaksi ko kay Jesus Christ, yung mga kagandahan na ipinakita ni Lord, yung mga bagay na napakaganda sa buhay ko, binabahagi ko ho yun. So kung ano man ho yung bagay na sa ngayon na sinasabi ko nga kinokontrol ni Jesus Christ ang araw-araw ng buhay ko. Sa live ko mamaya ibabahagi ko sa inyo ang buong detalye, no mga kapatid? So, magkita-kita tayo mamaya sa live ko, no? Basta i-check niyo na lang sa live anytime. Kasi, dati nagla-live ako ng 2 o'clock in the afternoon, pero pag i-follow ko gid yung oras ko, sometimes may tawhanon tayo ng mga gawain o mga emergency. Kaya, naisip ko na ang live ko anytime na may bakanting oras ako, i-live ko kasi kumbaga overtime. But pag may panahon ako sa 2 o'clock, steady ko yung 2 o'clock ng oras ko. Ngunit pag wala, anytime magla-live ako dahil double time na tinatawag, double salary para na makamtan ko ang more blessing. Mga kapatid, wala akong literal na trabaho. Ang trabaho ko lamang, nagdo-double time ako sa pagbahagi ng mga bagay na nasaksihan ko sa kay Jesus Christ at yung mga biyaya na ibinigay niya sa akin. Amen? Again, brothers and sisters, ang Book of Life na ibinabahagi ko, sariling kwento ng buhay ko, sariling chapter ng buhay ko, para malaman ninyo ang buong buo, i-check nyo na lang sa live ko, no? Sa live ko dyan, i-check nyo na lang yung mga live ko, may mga title din na nagkakabagay dyan na mauunawaan nyo kung bakit nagkaganito ako. Again, mga kapatid, maraming salamat sa inyo.